Pagkatapos noon guys, umalis ako papuntang ang hirap pala ng mamatay ka ng anak. Sinab ako guys na masakit pero wala kang magawa. Kailangan pagsubok na sobrang na binigay ng Diyos sa'yo, kailangan mong tanggapin. Pagkatapos noon guys, umalis ako. Sa awa naman ng Diyos, pagdating ko doon guys, ang bait-bait ng amo ko. Ang pagsubok na duman sa buhay ko dito sa agency. Ang kapalit naman doon ay swerte. Pagdating ko, ang bait ng amo ko. 2 years din pala ako doon. Nagustuhan din ako ng amo ko kasi nagpakasipag ako doon. Nagpakasipag. Ang iniisip ko yung karanasan ko dito sa Pinas na doon po sa amin na umutang ka ng bigas, walang magpautang sa'yo kasi wala kang pambayad. Utang ka ng pera, di ka bibigyan kasi wala kang pambayad. Alam mo, mabago ka lang sa tao pag may pera. Pautangin ka lang pag may nakitang motor, mayroon kang mais, mayroon kang palay. Pag wala talaga. Minsan umuutang yung anak ko, binabagsakan pa. Sabi ko, sige kunin mo lang yan. Nagsabi kong ganon, tayo yung wala eh. May awa din ng Diyos. Hanggat alis ako papuntang Jordan, alam mo yon, ang kapalit na pagsubok, swerte ko. Ang bait ng amo ko. Nakaipon ako ng 2 years pala ako doon. Nagustuhan din ako ng amo ko. Ayaw ko sana akong pauwiin. Pero umuwi talaga ako. Ang nakaipon ako doon, malapit mag 300,000. Ay, oo nga. Di ba namatayan ako ng anak dito sa agency guys. Pagdating naman pala doon sa Jordan, 7 months. Nasunog naman yung bahay na napundar ko sa Lebanon. Lahat, mga TV, mga gamit ko nasunog. Diyos ko Lord. Pagkatapos ng Lord na butit ang amo ko, nakaipon ako, dala kong pera is 300,000. Malapit mag 300. Di, bumili ako ng bahay. Pagdating doon, bumili ako ng tricycle, baril. Nag-request yung asawa ng baril. Binilang ko, meron akong soundbox na 6. Kompleto yung tricycle. At saka bumili ako ng mga TV, washing, lahat. Kompleto ko yung bahay ko. Kasi babalik na naman ako. Buti na lang may pera ko. Kung wala akong pera, sana ako pupulutin pangkungan. Alam mo guys, kinumpleto ko bago ako bumalik dito. Kompleto yung by TV. Washing, para sabi ko yung mga bata, hindi na kawawa kasi dati kahoy din ang ginagamit namin. Yung kahoy ng nyug, may nyugang kasi doon sa tinitira namin, binabalot ko yun ang pang kahoy ko. Tapos gusto ko bumalik dito sa Manila, abroad ulit. Hindi na maghirap yung mga anak ko. Mayroon silang mga video okay, meron silang break game, maglalaro sila kung pwede silang mag-video okay. Pagkatapos nyan siguro guys, bumalik naman ako dito. Ilang buwan na naman. Naugnas naman lahat, binenta ng asawa ko, motor, lahat ng pinaghirapan ko na benta. Yun talaga ang buhay ko. Hanggat hindi na talaga ako bumalik guys, dito na talaga ako sa accommodation nakatira. Mga 10 years na ako hindi sa accommodation na talaga ako nakatira dito. Sa agency ko nagtuturo, aplikante papunta sa tuturo ng cleaning, lahat binibless. Alam nyo guys, malas man ako sa asawa pero maswerte naman ako sa anak at saka sa trabaho. Yun nga ang story ko na dapat kong i-share sa inyo guys. Alam nyo lahat sa mga mag-aabot ngayon, sipagat nyo lang talaga maabot yung pangarap. Ako naabot ko ang pangarap ko pero nasira naman sa asawa ko. Pero ang ano ko ngayon guys, ang focus ko na lang, hiwalay na rin kami. 2016 kami naghiwalay. Mula nun hindi na ako nag-asawa ulit. Focus ako sa mga bata. Ngayon nag-aaral yung dalawa. Yung babae ko graduating ngayong senior high, graduating ng 11 ngayong mag-11 na siya. Ngayong pasukan yung isang lalaki ang kinuha pala na course police guys. Malas man ako sa asawa guys, pero maswerte ako sa mga nasa trabaho. Yun lang guys ang story ko sa buhay guys. Isa-share ko lang sa inyo para may idea, hindi talaga maulit. Thank you for watching.